Hello, kumusta po kayo lahat? Welcome po sa ating munting channel ng Inday Sara, Survivor, ang taga-ulit ng balita. Hindi pa rin matapos-tapos ang issue nitong Mary Grace Piatos na to kay Inday Sara. At hanggang ngayon hindi magets ng mga bumabatikos kay Inday kung ano ang problema na hinihingi nila. Example na lang, itong kakamping na si Jerry Kakanindin. Ang sabi niya, Sara wants 30,000 names of EJK victims but couldn't even explain who Mary Grace Piatos and Kokoy Villamen are. Iba rin si Sara makademand. Siyempre, may entry din ang mainstream media katulad nitong listahan ng mga pangalan na di umano'y nasa confidential funds ni Inday Sara. From Mary Grace Piatos, Fernando Tempura at kung ano-ano pa. So once and for all, sagutin na nga natin itong Mary Grace Piatos na to, okay? Bago pala ako, meron munang unang gustong mag-explain para sa inyo nito. Former Defense Secretary Gonzales explains VP Sarah's need for confidential funds. Nagtataka lang ako kay Vice President, how come up to now, she's not raising the issue that she is after all assigned, allowed to be the Vice Chairman of the NTF-ELCA. Because that is the only justification I could think of why she will have intelligence funds. Saka kung bakit inadagdagan yung kanya security, makapatayin siya ng mga kalaban ng NTF-ELCA. But that has not surfaced in any of the nakikita ko sa Quadcom, etc. Sine-question pa yung kunyari, si Piatos, at saka yung mga ganun. You know, if you are in the intelligence community, using ISS is normal. Ayan na, si Norberto Gonzales na ang nag-explain sa inyo kung bakit normal naman ang paggamit ng mga aliases dyan sa confidential funds. Hindi Duterte supporter yan si Norberto Gonzales na ikwento pa nga niya yung komprontasyon nila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So walang karason-rason kung bakit ipagtatanggol ni Norberto Gonzales si Inday Sara about Mary Grace Piatos maliban na lang kung ang sinasabi niya lang naman ay ang totoo, ang buong katotohanan. So, syempre, epal na naman yung iba katulad nito ni Jerry Kakanindin na bakit hindi namin pwedeng malaman at bakit hindi na lang kasi sabihin ni Inday Sara kung sino yang si Mary Grace Piatos kasi pera naman natin yan. O, eto na i-explain ko na sa inyo kung bakit hindi nagsasalita si Inday Sara tungkol dito. So, makinig ng mabuti. Ayon sa Joint Circular number 2015-01 o Guidelines on the Entitlement, Release, Use, Reporting, and Audit of Confidential and or Intelligence Funds, under sa Protection of Security Information, the head of agency shall classify the information reflected on the required status reports on confidential fund and intelligence funds as confidential. Siguro hindi ko naman na kailangang explain sa inyo ang meaning ng confidential kasi hindi naman siguro kayo ganun kabobo. Pero for sure may mga magpupumilit pa rin. Bakit hindi na lang kasi sabihin? Bakit hindi na lang kasi sabihin ni Inday Sara? 'Di ba? Ayon naman sa Republic Act number 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act, isa sa mga sinasabing corrupt practices ng isang public officer ay ito: divulging valuable information of a confidential character acquired by his office or by him on account of his official position to unauthorized persons or release such information in advance of its authorized release date. So you want Inday Sara to divulge valuable information of a confidential character. So you want Inday Sara to violate the law. All this time, akala nyo, kaya ayaw sagutin ni Inday Sara kung sino si Mary Grace Piatos at yung mga nasa listahan
ng TV5 ay dahil akala nyo gusto niya lang itago sa inyo kung sino itong mga confidential character na to. Pero all this time, what Inday Sara is doing is she doesn't want to violate the law, lalo na isa siyang lawyer, at ayaw niyang ilagay sa pahamak at pinoprotektahan niya itong mga confidential characters na to. Talaga ba? You want our Vice President to do an unlawful act? At kapag hindi niya nagawa, sasabihin nyo may tinatago siya? Di tanggalin nyo itong batas na to. 'Di ba? Para pwede niya nang sabihin na wala siyang responsibility, wala siyang accountability. At kapag may mga nangyari sa mga taong yan, kayo ang sisisihin. All this time, etong mga nag-uudyok at mga nagpo-propaganda sa inyo na pilitin si Inday Sara na sabihin kung sino si Mary Grace Piatos at mag-release ng mga information about her confidential fund, alam nila na there is a law that could be violated. That will be violated. That will surely be violated. At alam nila na Inday Sara ay hindi gagawa ng kahit ano para labagin ang batas na to. At hindi gagawa ng kahit ano para mapahamak itong mga taong to na naglakas ng loob na tumulong sa gobyerno para magbigay ng impormasyon. They are using ang pagiging law-abiding citizen ni Inday Sara, ang hindi pagiging corrupt ni Inday Sara, laban sa kanya. At kayo ang ginagamit nila at nagpapagamit naman kayo. You are inciting Inday Sara to commit an unlawful act. At ganyang mga klaseng tao kayo. So, sino nga ba ang kurap dito? Si Inday Sara o kayo? Amping, ma'am. Bye po. God bless. Sa dulo, ma'am. Narami dire. Narami sa gawas. Sa gawas. Sa gawas. Matuglam ni dire. Mag-tent kami ugma dire, Mag-tent ma'am. me. Yes. Yes. Uli. Amen. Iuli na to siya sa Davao. Yes. Mamatay na silang tanan. Amen. Yes, ma'am. Ipabara na namang sugot. Huwag pa ni-effect, ma'am. Kitty. Sugdan na rin na magbarang. Kitty, good luck sa Ganda pag-eskwela, ba? day. Dapat malawyer yun ka, day. Yes. Hulat ni. Hulat ni ha. Regards me si mong boyfriend. Bye, ma'am. Buang ni Alvin, uy.